Upang mas maintindihan natin ang gagawing impeachment trial, kasama natin ngayon dito sa studio, Attorney Jennifer Arlene Reyes. Isa po siyang constitutional law book author, law professor at litigation lawyer. Thank you for joining us, Attorney Jen. Ay, magandang hapon, Ms. Cheryl, at sa inyong, of course, mga viewers. Ayan, salamat. At ito na nga, simula na ng impeachment trial mamayang 2:00 ng hapon. Attorney, para sa mga manonood po ngayon lamang na makakasubaybay ng impeachment, can you walk us through sa magiging takbo ng paglilitis mula po dito sa pagbubukas nito ngayong Lunes hanggang sa pagboto sa Senado? Sa unang araw po, i-expect natin ang mga preliminary matters. Mag-e-enter ng appearance ang mga abogado, ng prosecution at ng defense. Magbibigay ng opening statements ang bawat panig, ang prosecution at ang defense. During the first day, today po, aasahan natin na ireresolba na din ng impeachment court ang mga preliminary matters regarding the rules na mag-guide sa daloy ng impeachment trial na ito. Ang daloy po nito, mauunang magpresenta ng mga testigo ang prosecution. And during the examination of each witness po, bibigyan ng pagkakataon yung prosecution na i-examine yung kanilang testigo na pinepresenta. Afterwards, pwedeng i-cross-examine ng isang representatibo from the defense yung mismong testigo. Afterwards, Ms. Cheryl, ang ating mga senador, kung sila ay may mga katanungan doon sa testigo, doon mismo sa mga abogado or even sa prosecutors, maaari nilang itanong ang mga ito sa pamamagitan ng pagsumite sa presiding officer ng kanilang mga tanong. At bawat article of impeachment po, ay kailangan munang tapusin ang paglilitis. So if 4 articles of impeachment ito, Ms. Cheryl, yung 4 na yon tatapusin muna, and afterwards, doon pa lamang boboto on each article of impeachment ang mga senador. So, for example lamang po, hypothetically, sa first article of impeachment ay kinonvict nila si VP Duterte. Then, of course, there is no more need to discuss or to vote on the remaining 3 articles. Pero kung sa lahat po ng articles of impeachment naman ay acquitted si VP Duterte, then she is acquitted and she will continue to be the Vice President of the country. So doon sa 4 na articles of impeachment, isa lang siya makonvict, ay hindi kailangang sa lahat ay mapatunayan na na-commit niya yon. Tama, Ms. Cheryl. Sa isa lamang makonvict siya, pwedeng-pwede na po yun. Pero kasi iisa-isahin yung articles of impeachment. So, tatapusin muna lahat yun bago magbotohan or pwedeng pagkatapos ng isa na talakayin, magbotohan na? Hindi po, opo. Hindi dapat ganun. Nakasaad po sa kanilang Senate Rules on Impeachment mismo, Resolution 39, na kailangan munang litisin ang bawat article of impeachment, tsaka pa lamang po magbobotohan sa bawat artikulo. Okay. Ngayon naman pag-usapan natin itong mga senator judge po natin. Dahil nga makikita natin na talagang hindi makakadalo ang 3. Senator Marcoleta na ngayon po ay sumuko na. Senator Bato, di natin alam kung nasaan. Senator Jinggoy, nakapiit na. So paano po ito makakaapekto sa proseso? Kasi hanggang ngayon ay pinagdidiskusyonan ba 2/3 ba ng 24 senators o nung 2/3 noong dadalong o magiging senator judges? Kailangan ay resolusyonan na rin ito ng Senate Impeachment Court para sa akin lamang, para alam na natin ang i-expect kung sila ba ay susunod sa 16-member threshold or ito ba ay dapat nilang iinterpreta na 2/3 of all the members of the Senate who are actually functioning or actually present during the trial. Kasi napakaganda ng tanong mo, Ms. Cheryl, 3 na yung kumbaga hindi makaka-attend in person dito sa impeachment trial na ito.
paano hypothetically maging siyam yan or kung yung iba hindi maka-attend because of other reasons. Hindi rin naman magiging patas kung imamandato yung fixed na number na 16. Actually, ang saligang batas po, hindi niya sinabing fixed number na 16 eh. Basta ang sinabi ng saligang batas ay 2/3 of all the members of the Senate. So, in my humble opinion, as early as now, dapat sabihin na ng impeachment court kung ano ba ang kanilang interpretasyon dito sa provision na ito. Kung 16 pa rin po ba ang magiging threshold sa botohan or depende doon sa mga numero ng senador na talagang actually present doon at makaka-attend sa trial. So pwede nilang pagdesisyonan yan kahit yun ang nakalagay sa saligang batas. Kasi may kanya-kanyang interpretasyon, di ba? Lalo na pag mga abogado na nag-uusap-usap at depende kung nasaan ka, kanino ka kaalyado. So ito matagal na rin namin napapag-usapan dito sa programa na ano ba, dapat ito ba ay sanggunin na sa Korte Suprema para hindi na doon sa panahon na kailangan na magbotohan, doon pa lang questionin. Teka, klaruhin muna natin yan. 16 ba o 2/3 lang ng kung ilan tayo ngayon sa Senate? Sa kasamaang palad, Ms. Cheryl, no, ang Korte Suprema po kasi ay hindi naglalabas ng mga advisory opinions, kumbaga. And in deference din with the doctrine of separation of powers, dahil nga sinasabi ng saligang batas that the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment, sa aking palagay naman po ay may authority or kapangyarihan ang impeachment court to interpret kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong katagang 2/3 members of all the members of the Senate. Rather, kasi po, naiiba na yung sitwasyon ngayon eh, right? Nung mga nakaraang linggo or mga nakaraang araw, tila ba tayo ay, sige, dapat 16. Pero nakikita na nga po natin na in the interest of substantial justice at para rin naman fair sa prosecution and sa defense, baka pwedeng maging interpretasyon yung mas logical at mas reasonable na dapat 2/3 of all the members of the Senate who are actually present during the impeachment trial and who are actually functioning. Kasi po, kung yung dalawa nating senador ay suspendido, di ba po? Dahil habang sila ay nakakulong, they can no longer function or they can no longer effectuate their duties as senators. So ang question po dito ay, kaakibat nito, syempre, ang pagiging senator judge nila or ang function nila as a senator judge. Puntahan naman natin itong mga legal na option ni VP Sara. Dahil pag siya ay sabing guilty, hindi siya na-acquit, ay hindi na siya makakahawak ng kahit na anong pang posisyon, kahit na sinong, ano po yan mga kapatid, ang ma-impeach. Ngayon, may mga option, may mga sinasabing pwedeng mag-resign bago pa mahatulan. Kasi pag nahatulan nga ng guilty, ay hindi na siya makakahawak ng kahit na anong posisyon. So ano ba ano ang mangyayari dito if she decided, I mean it's too early naman din, if she decided to resign, ay ano mangyayari dun sa impeachment? Wala na. That's the end of it? Or paano pong mangyayari ito? Kahit po mag-resign siya, Ms. Cheryl, dapat po ay ituloy ang impeachment trial na ito. Oh. Resignation of a public official must not be utilized or weaponized para ma-defeat ang purpose ng impeachment na ito, which is accountability. Baka ikumpara nila, sabihin nila, bakit noon si former COMELEC Chairman Bautista and si former Ombudsman Merceditas Gutierrez, if I can recall it correctly, nung sila ay nag-resign na, hindi na natuloy ang impeachment trial. Tandaan po natin na kakaiba ang sitwasyon ngayon. We are talking about the second highest elected official of the country. Not just appointed, but elected by the Filipino people. That is why karapatan ng bawat Pilipino na malaman talaga ang desisyon kung siya ba ay mako-convict or maa-acquit dito sa impeachment trial na ito. So even if she resigns,
Dapat ituloy ng Senado as an impeachment court ang impeachment trial. At klaruhin din po natin sa ating mga manonood, kapag nahatulan na ang isang opisyal sa impeachment, ano ang agarang epekto nito? Hanggang saan lamang ba umaabot yung parusang maaaring ipataw ng impeachment court? Kapag po na-convict ang isang impeachable official, siya po ay matatanggal sa kanyang pwesto at kaakibat din ito ang tinatawag na perpetual absolute disqualification to hold any public position under the Republic of the Philippines. May mga nagsasabi, Ms. Cheryl, na discretionary lamang daw naman kasi on the part of the impeachment court kung ipapataw din itong perpetual absolute disqualification. But in my humble opinion, kung hindi ito ipapataw, yung kaakibat na parusa na ito, mawawalang saysay ang conviction sa impeachment. Dahil nga, yun ang iyong pinatunayan na itong taong ito, hindi na siya karapat-dapat na manungkulan pang muli sa gobyerno dahil nga siya ay nag-violate ng mga provisions ng Constitution or nagnakaw di umano ng mga pondo ng bayan. So para sa akin, hindi dapat yan discretionary. Dapat removal from office and perpetual absolute disqualification kung mako-convict man si VP Duterte. Ito, attorney, marami rin na lilito dito po sa usaping ito. Hiwalay ba itong impeachment sa mga posibleng criminal o civil cases? At kung mapawalang sala sakali sa impeachment, maaari pa rin ba siyang maharap sa mga kaso sa regular na hukuman? Tama ka, Ms. Cheryl, no? Kahit po ma-acquit ang isang impeachable official sa impeachment trial, hindi po nangangahulugan na wala ng karapatan ng Estado na mag-file ng criminal actions or even civil actions before the appropriate courts laban sa public official na ito. Kasi po, Ms. Cheryl, ang impeachment trial po, hindi naman yan criminal proceeding, di ba? Hindi rin naman yan civil proceeding. So, it does not mean that if you are acquitted in the impeachment, wala ka nang pwedeng liability sa mga di umano'y ginawa mong krimen or civil liability. So, hindi po ganun yun. Ito po, sa unang araw pa lamang nitong, bilang isang constitutional expert, dito po sa unang araw pa lamang ng paglilitis, ano-ano yung mga legal or procedural issues na dapat agad bantayan dahil marami itong makaapekto sa direksyon o bilis sa buong impeachment trial? Ang dapat pong mga legal issues na abangan ng mga kababayan natin, no? Sa bawat artikulo or articles of impeachment, tingnan nyo pong mabuti, no? Kahit hindi po mga abogado, pwede po kayong magmasid sa impeachment trial na ito. Bantayan nyo po kung ang prosecution ba ay mapapatunayan ba talaga nila na nag-commit ng grave threat si VP Duterte. Mapapatunayan ba ng ebidensya nila na talagang hindi sa maayos na paraan at hindi ang mga totoong benepisyaryo ang nakatanggap sa mga confidential funds ni VP Duterte? Mali ba talaga ang kanyang mga idineklara sa kanyang salin? Siya ba talaga ay gumawa or nag-commit ng bribery noong siya ay secretary pa ng Department of Education? Sa kabilang banda naman po, bantayan din ng taong bayan kung ang depensa naman po ba ay will it successfully refute the allegations of the prosecution? Kasi po kung denial lamang or general denial, Ms. Cheryl, sa batas, it will be deemed admitted. So, kailangan po ay magaling talaga ang defense team ni VP Duterte. Sa impeachment trial, Attorney Jen, madalas sinasabing ang mga unang testigo ang nagtatakda ng direksyon ng kaso. Gaano kahalaga ang pagpili ng prosecution dito po sa kanilang mga unang witness at ano yung maaaring ipahiwatig dito tungkol sa kabuuang estratehiya nila? With respect to the prosecution witnesses, siguro po, no, I can only surmise na kaya inuna
ng prosecution itong Article 4 of the Articles of Impeachment as to the grave threats because they are confident as to the authenticity of the said video, as to the qualifications ng kanilang mga expert witnesses. I've heard that they will present 2 NBI agents, right, to authenticate the said video. And of course, Captain Bello, if I'm not mistaken, yung security executive doon sa Batas Pambansa. Dahil naniniwala siguro sila na ang artikulo na ito as to the grave threats, ito ang isa sa pinaka strong nila na grounds for impeachment against VP Duterte. So, that is a great strategy. Kung ano yung sa tingin mong malakas mong argumento, unahin mo na because it will also set the tone, right? Let us remember that they are not just presenting the evidence and the witnesses sa mga senator judges, but to all Filipinos na nanonood ng proceeding na ito. Sa huli, Attorney Jen, para sa publiko na araw-araw na susubaybay po dito sa paglilitis, ano yung mahalagang tutukan? Ang testimonya ba ng mga witness, yung mga legal na objections, ano po, ng mga senator judge natin, kailangan bantayan din ba? Rulings, at, o yung mga tanong ng mga senator judge nga at bakit po? Well, lahat po ay dapat nilang subaybayan, maging vigilant ang ating mga kababayan kung magiging patas ba ang Senate Impeachment Court sa prosecution or sa defense? Mapapatunayan ba ng prosecution ang kanilang mga allegations against VP Duterte? Or ito ay successfully mapapasinungalingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte? At syempre po, huwag nyo ring kalimutan na busisiin ang mga aksyon ng ating mga senador. Tama ka, Ms. Cheryl. Sila rin po kasi dito ay nililitis din ng taong bayan. Dahil may sinumpaan silang tungkulin na sa pag-effectuate ng kanilang constitutional duty as senator judges, dapat sila ay partial. Impartial, rather. Walang Dapat pinapan- sila ay neutral. Sumumpa sila ng oath of political neutrality. Tingnan po ng taong bayan kung ito bang mga senador na ito ay magbabase talaga sa ebidensya or may desisyon na sila kahit hindi pa nila nakikita or nababasa ang mga ebidensya. Thank you for joining us today, Attorney Jen. Yan po si Attorney Jen Reyes, ang ating constitutional expert.